Hello sa ating reading for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, Madam P, yan yung aming Facebook page. Diyan ka na lang mag-inquire. And yeah. Let's start your reading. Wait lang. Isang shuffle na lang. Simulan natin. Main energy. Four of Wands, Four of Pentacles, the High Priestess. Wow. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. You are a very spiritual person with the High Priestess. Six of Cups at the bottom of the deck. Wait lang guys, inom lang ako ng tubig. Bigyan mo lang ako ng konting time dito. Okay. Gusto ko tong energy mo. Napaka-spiritual mong tao. Well, hindi man ako nagtataka kaya ka nga nandito. But the good thing about this is that you are guided by your spirit guides. Yung iba sa inyo, natutunan mo na kung paano gamitin or paano makinig sa mga angel numbers na yan. And you're listening. And with the Four of Pentacles, nakikita natin you're trying to focus sa iyong finances. Yung iba sa inyo, savings mo or money mo, you're trying to save money or as much as possible, natutunan mo kung paano i-handle yung finances mo. I mean, unlike in the past or before, na, alam mo yun, ang dami mo na kasing naging lesson sa buhay mo kung bakit naging ganyan yung mindset mo or kung bakit ganyan ka na ngayon. With the Four of Wands, nakikita natin you are very much stable person. Okay yon. So, kumbaga, nakatulong sa'yo ngayon na, kasi alam mo, maybe in the past yung thinking mo, pagdating sa money, stable naman ako may kikitain naman ako So, okay lang mag-waldas or okay lang bumili ako ng ganito, ganyan. But then, naiba yon ngayon kasi nagkaroon ka ng parang naging wais ka or naging mas magaling ka ngayon pagdating sa iyong finances, natutunan mo maging makasarili or isipin mo na yung sarili mo bago ang iba, bago ang finances ng iba. So, pwedeng ganun. And, Six of Cups, a lot of people in the past, ang nakikita natin, na gusto kang makausap, they want to talk to you, they want to know you better, and with a judgment, etong mga past people na to, parang they still crave for more information tungkol sa'yo. 'Di ba? Gusto ka nila makausap, mga past people. Ito naman not necessarily love, although this is love reading, no? Pwedeng friends or acquaintance, ayan, kasama mo sa school mo in the past, pwedeng gano'n. Schoolmate or maybe even teacher, pwedeng gano'n. So, mga people in the past. Ayan. So, ayan, nagpapakita sa akin yung The Emperor. This Aries energy. So, gusto nilang mag-make move para makausap ka or makipag-connect sa'yo. Maybe, ikaw naman kasi you are the High Priestess Parang wala kang pakialam sa mga ibang tao. Like, ang focus mo ngayon sarili mo, stability mo, etc. So, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Ayan. So, pagtingin ko ng, time, I just saw the number 44, 444. So, maybe recently, lagi nagpapakita sa iyo, this is an angel number para sa iyo.
The Death card is here. The Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio energy, Major Arcana, the Death card. Justice card is also here, and Two of Pentacles. Okay, this is a person. Scorpio, Libra is here. Cancer, Pisces. May spiritual connection kayo nitong taong to. Strength card. Maybe, naging like best friend or kung hindi man best friend, magkaaway. Alin man doon sa dalawa. Parang, or enemy turn into friends. Parang ganun. Or enemy turn into lover kind of energy. So, itong person na to, pwedeng with the Death card, nagkaroon ng ending or maybe separation sa inyo. And with the Eight of Pentacles, focus siya sa career niya. Nandun, may mga bagay siyang gustong ma-accomplish ngayon. Like, may kinalaman sa career. But Two of Pentacles, nakita tayo dito ng unstable na energy dito sa taong to. Maybe currently, hindi siya stable pagdating sa kanyang finances, pagdating sa kanyang career, na nagbibigay ng dahilan para siya ay malungkot ngayon with the Justice card. So, more on sa career ito. So, yung iba, kung hindi man love reading to, this could be friend energy, ha. Friends in the past. Okay? Kung hindi ito love reading para sa'yo, kasi pwedeng ganun. So, itong person na to, wala kang pakialam. Like, ang pakialam mo, sarili mo, stability mo, money mo, and, your own business. You're minding your own business. Tapos, itong person na to, parang gusto kanyang makausap, gusto kanyang ma-meet. Pwede ganun. And, maybe makipag-partnership sa'yo, makipagtulungan sa'yo, whatever. But, you don't care sa ngayon. Wala kang pakialam. Or pwede kasing ang focus mo nga kasi mga new beginning, sarili mo, ganyan. Wala kang pakialam dito sa person ka. Maybe ang focus mo, family, yung iba. I love your energy. I mean, ikaw kasi, as much as possible, pag may problema ka, tinatry mong solusyonan yung problema mo na yun sa sarili mo. Alam mo yun, parang hindi mo kailangan ng ibang tao, hindi ka naghahanap ng kung ano, whatsoever, di ba? Tapos, bakit itong mga taong ito, pag may pangangailangan sila, ikaw yung nakikita nila na, ikaw yung makakatulong sa akin, gato ganyan. Ang weird sa part na yun. Kasi ikaw, hindi ka naman para isipin sila pag may problema ka, hindi naman para lumapit ka sa kanila pag may problema ka. Ang nakikita natin, yung mga taong gusto kang lapitan pag sila may problema. Pero ikaw, hindi ka naman ganun. Diba? Nakaka-drain ng energy. And, yun yung wag mong gagawin. Problema nila yun. I'm not saying na huwag ka tumulong. Pero you have your own problems na eh. Bakit kukuha ka pa ng problema ng iba? Hayaan mo sila solusyonan yung problema nila. Diba? Amo doon lang sa reality check, no? Yung iba sabihin nila, maganda nga yung tumutulong. Pwede naman, kung wala kang problema, kung wala kang stress sa buhay, pwede naman, 'di ba? Okay lang 'yon. Sobra-sobra, sige, go. Pero pag ikaw, sobra na rin naman yung may problema ka ring iyo, tapos kukuha ka pa ng problema ng iba, wag naman. Magtira ka naman sa sarili mo. Yung iba kasi, masyado na mabait, so I'm advising you, bawasan mo yung bait mo naman. Ang pangit ko mag-advise. Well, ganun talaga. Kasi, pag di ka nagtira sa sarili mo, wala. Kawawa ka. You over the devil and the Six of Swords. Yeah, naka-move on ka na. So, with the devil, yung iba sa inyo, nandito ka na sa villain era.
ng buhay mo. Nasa part ka na parang, ay ako na kontrabida ngayon, bahala na kayo kung ano isipin nyo, sige. Pero sarili ko naman, oh, that's your energy. Kasi naka-move on ka na, hindi ka na parang bigay ng bigay ng bigay na ito, ganyan, ganyan. Yung iba sa inyo, kahit hindi ko na sabihin sa'yo, magtira ka sa sarili mo, alam mo na yon. Kasi sa dami mo na pinagdaanan sa buhay, alam mo na yung sarili ko naman this time. Okay? Yan. So, naka-move on ka na. And if this is love reading, kasi dun sa iba, love reading to, naka-move on ka na. Hindi ko nakikita nagpo-focus ka pa dito sa person na to. Nga! Ngayon, nabaliktad ang sitwasyon, the Ace of Cups, this person loves you. Yun yung emotion niya para sa mahal ka niya. Okay? Mahal ka niya. Six of Wands, sorry. Six of Wands and the Wheel of Fortune, nabago yung sitwasyon nung kasi nakita niya, nag-i-improve ka, nagkakaroon ka ng victories and so on and so forth. Pero nung bumagsak yung buhay mo, hindi kanya na-feel, ha? Ibig sabihin, hindi ganun yung pagkagusto or yung emotions, yung pagmamahal na nararamdaman sa nitong taong to. If this is a friend reading, ayan na, pasensyahan mo na medyo magulo yung ating kasi dalawang energy, yung iba ang kakonect nila, friend lang naman, wala namang relationship whatsoever. Yung iba, this is may connection talaga, may kinalaman sa love. So, sa friendly energy, dun tayo, balik tayo dun, nabago ang pagtingin sa'yo nitong person na to kasi hindi niya akalaing magiging ganyan ka. So, ngayon parang nagsisisi siya kasi parang bakit hindi siya nagbigay ng or kung ano yung mga ginawa niyang hindi maganda sa'yo, sinabi niyang hindi maganda sa'yo in the past, pinagsisisihan niya lahat ng iyon. With the Six of Wands, nanonotice niya yung victory mo and naiinis siya kasi hindi siya nagiging part noon. 'Di ba? Like, everyone wants to be your friend. Pero ikaw, bala kayo sa buhay niyo. I don't care. I don't, literally. Kasi, anin ko yung pagkakaibigan natin kung kaibigan mo lang ako pag may napapakinabangan ka sa akin. Pag nandito ako nasa taas ako. Bakit pag nasa baba ako, hindi kita kaibigan? 'Di ba? Parang what's the point? So, maybe yung iba sa inyo, nakita mo yung totoong color nitong taong to na naging reason for you na wala ka na pakialam ngayon sa kanya. Then sa love, I feel like ganun din. You care about yourself, you don't care about this person, bahala siya sa buhay niya, sarado na pintuan mo sa ngayon, sa taong to. Kasi, nakita mo yung halaga mo. Ngayon, ito person na to with the lovers, gusto niya ngayon gusto niya talaga na partnership, relationship, gusto niya talaga may pag-connect sa'yo, and gusto kanyang alam niya, hindi, yung iba sa inyo ha, hindi lang makalapit tong taong to kasi alam niya magiging pabigat siya eh. Kasi alam mo yun, lalabas nga na siya yung problemado ngayon eh. Tapos kailangan niya yung tulong mo. Tapos magiging pabigat siya sa'yo. Alam niya yun. So, in a way, nakakahiya sa part niya. Okay? Kaya hindi pa siya masyadong nakikipag-connect. Although, nandun na yung kagustuhan, pero nauuna yung hiya sa taong to. Nandun lang yung kagustuhan. So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. In the near future. You don't wear the Queen of Pentacles. The Three of Swords is here. Clarify the Three of Swords. Nine of Swords. And the Knight of Pentacles. Seven of Wands is at the bottom of the deck. Yung iba sa inyo, literal na pwedeng you are black sheep ng family. You know what I mean? Pwedeng minsan ka na naging black sheep ng family nyo in the past.
person na kakonect mo, you do have here the Six of Cups. Oh my gosh. Ten of Swords. And the Ace of Wands. Okay. Honestly, I can see problem, stressful energy para sa'yo. Queen of Pentacles. Although hindi money yung nakikita natin, you're still stable, financially secured, okay naman yun. Pero yung iba sa inyo, pwede may third party situation. So, paano ko nasabing third party? Three of Swords, Nine of Swords, na pwedeng magbigay ng problema sa'yo. Bakit? If you're in a relationship, hindi ko masabi kung ikaw yung lalapitan. Person in the past. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, pwedeng yung person mo, may kakonect siya in the past na bumalik sa buhay niya and, mag-offer ng something na hard to resist. Ang hirap tanggihan. So, yung iba naman sa inyo, pwedeng ikaw ito, kung hindi yung person mo yung lalapitan ng past person, it could be you na lalapitan ng past person mo. Tapos yun din, the same energy, ang hirap tanggihan itong person na to, na magiging dahilan para magdulot ng problema or stressful energy sa relationship ninyo. And, pwedeng lumabas siya as a, hindi naman third party na makikipagrelasyon ka, of course, nasa sayo na yan. Pero, yun nga, lalabas na may other person na magiging balakid or problema sa pinaka-relasyon ninyo. No? Either sa'yo galing or sa'yo babalik itong past person na to or sa side niya. Nagiget mo ba? Medyo nakakahirap i-explain sa part ko yun. But anyway, sana nagiget mo. Bala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. Anyway, affected pa rin ako ng Mercury retrograde natin ngayon. So, pagpasensyahan mo na. Ang tapos pa kasi ng retrograde is until April 9. So, ano pa tayo ha? Ang tawag dito. Mag-ingat pa tayo kasi pwede pa magkaroon mga misunderstandings ngayon. Anyway, babalik yung person in the past na magiging dahilan ng chaos for stressful energy. Kasi ang hirap tanggihan. Yun eh. And, I can see a new beginning with the past person na magiging dahilan para magkaroon ng stress or problema sa koneksyon na to. You don't know what to do. The Seven of Wands. Hindi mo alam kung anong gagawin mo dito. Sabihin na natin, mahal mo yung sarili mo with the Empress. Okay naman yun. Kaya lang with the Ace of Swords, ang hirap hindi isipin at isipin. Kasi with the Strength card, pwedeng yung past person is meron kayo pinagsamahan kung sa side mo yun. Pwede rin naman kasi sa side ng person mo, kung ganun man yung case, pwedeng ganun din. May pinagsamahan din sila ng person niya. Nagiging dahilan para stuck or ang hirap. Hindi mo alam kung anong gagawin mo dito. Okay, so there's a choice, there's a decision na kailangan gawin, which, honestly, may kailangan i-end with the Tower. Okay? This is a very challenging situation. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Ano ba yung mag-i-end? Yung relationship ninyo or yung pagbalik ng taong ito? Kasi, for example, sa'yo bumalik yung taong to in the past. This is generally reading. Kung bumalik yung person na to in the past, pwedeng sino pipiliin mo? Ito bang person in the present or new person mo or yung past? So, meron kang i-end dun. Diba? Nasa yun. Pag wala kang ginawang action at you will tatanggapin or kukunin mo pa rin or
hayaan mo na dalawa sila na nandiyan sa buhay mo ngayon, gulo pa rin to. So, kailangan mo pa rin mamili. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.